Kapag mas matagal na ang kasama sa bahay, isang totoong kwento ng OFW, isang magandang hapon sa ating lahat. OFW ka rin, pareho kayong nagtatrabaho sa ibang bansa, pareho kayong pagod, pero sa iisang bahay. Hindi pala sapat ang pareho kayong OFW dahil may mga matagal na sa bansa. Minsan, pakiramdam niya, siya lang lagi ang tama. Ito ang kwento ng maraming OFW na tahimik na nagtitiis. Sa una, akala mo madali lang, iisang bahay, iisang trabaho. Pareho kayong OFW. Iniisip mo, mas okay to, may kasama ako. Hindi mo alam, dito magsisimula ang stress mo. Mas matagal na siya sa bansang ito, mas matagal na siya sa bahay na ito, at sa bawat kilos mo, ramdam mo agad, parang may nagbabantay. Kapag may ginagawa ka, may komento, kapag may sinasabi ka, may koreksyon, at kadalasan, may linyang, sus, matagal na ako dito, alam ko na yan. Hindi ka naman nakikipag-away, hindi ka rin nakikipag-compete, gusto mo lang mabuhay ng maayos, pero parang kailangan mo munang patunayan ang sarili mo. Sa bahay na dapat ay pahingahan mo, doon ka pa mas napapagod, hindi sa trabaho, kundi sa pakikitungo. Minsan sa paglilinis, minsan sa pagluluto, minsan sa simpleng upo at pahinga, laging may dapat ganito, ay hindi ganyan. At kahit tama ka naman, pipiliin mong manahimik, dahil alam mo kapag sumagot ka, ikaw ang lalabas na mayabang. Masakit yon dahil OFW ka din, may pinagdadaanan ka rin, may pamilya ka rin binubuhay. Pero dahil mas bago ka, parang wala kang boses. Parang obligasyon mong mag-adjust, kahit minsan sobra na. May mga gabi na tinatanong mo yung sarili mo, ako ba ang mali? Bakit parang lahat ng galaw ko ay kulang? Unti-unti natuto kang mag-ingat, mag-ingat sa salita, mag-ingat sa kilos, mag-ingat sa opinyon. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil pagod ka na sa gulo. Mas pinipili mo ang katahimikan kaysa patunayan ang tama, pero sa loob-loob mo, may naipon na pagod, sama ng loob. May mga araw na parang gusto mo na lang umalis, pero hindi pwede. Kailangan mong magtiis, kailangan mong mag-ipon. Dito mo na-realize, hindi lahat ng mas matagal, mas marunong makisama. Hindi lahat ng mas nauna, may karapatang mang maliit. Unti-unting natuto kang mag-set ng limit. Hindi pa sigaw, hindi pa laban, kundi malinaw. Natuto kang piliin kung kailan ka magsasalita at kung kailan ka lalayo para sa sariling peace. Hindi mo kontrolado ang ugali ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Minsan, ang pinakamatapang na desisyon ay ang manatiling maayos. Kahit hindi ka ginagawa ng maayos, OFW ka, hindi ka pumunta sa ibang bansa para makipagyabangan. Pumunta ka dito para sa pangarap. Kaya kahit mahirap, pinipili mong magpatuloy. Kahit mabigat, pinipili mong magtiis. At balang araw, kapag mang bagong OFW na darating, pipiliin mong maging mabuti, hindi tulad ng naranasan mo. Dahil alam mo ang pakiramdam ng minamaliit, ng kwene-question, ang pinapatahimik. Hindi ka perpekto, pero ginagawa mo ang makakaya mo. At sapat na iyon. Kung ikaw ay OFW na nakakaranas nito ngayon, gusto kong malaman mo ito, hindi ka nag-iisa. Hindi lahat ng laban ay kailangan mong ipanalo. Minsan, sapat na ang manatiling buo. Darating yung panahon na lalayo ka rin sa ganitong sitwasyon. Hindi habang buhay nandyan ka. Ang mahalaga, hindi mo hinayaan na sirain ng iba ang pagkatao mo. OFW ka, matatag ka, at may dahilan kung bakit ka nandyan. Hindi man ngayon naiintindihan ng kasama mo, darating yung araw, ang konsensya niya na ang kakausap sa kanya. Dahil ang pananahimik ay hindi kainaan, isa itong anyo ng lakas. Ang mga laban ay hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Hindi lahat ng tao ay handang makinig, at hindi lahat ng tama kailangang ipaglaban sa salita. Kapag pinili mong maging maayos, kahit mahirap, pinipili mong protektahan ang sarili mo sa kapayapaan ng isip mo, ay mas mahalaga kaysa sa panalong walang saysay. Hindi mo kontrolado kung paano ka tratuhin ng iba, pero kontrolado mo kung paano mo haharapin ang sitwasyon at araw-araw mong pinipiling mas maging maayos. Darating ang panahon na magbabago ang kwento mo. Hindi ka mananatili sa lugar na ito habang buhay. Ang paghihirap mo ay pansamantala, pero ang natutunan mo, pangmatagalan. Lahat ng tiniis mo, may nabuo sa loob mo. Tatag, disiplina at malasakit sa sarili. Ito ang mga bagay na hindi nilang kayang kunin sa pagkatao mo. At para sa lahat ng OFW na nakatira sa isang bahay, kasama ang mga taong akala niya ay lagi siyang tama, kung tahimik ka man ngayon, hindi ibig sabihin talo ka. Malakas ka, matatag ka, at may direksyon ang bawat sakripisyo mo. Magpatuloy ka para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa pangarap mo. At balang araw, ikaw rin na magsasabing, buti na lang, hindi ako sumuko. At hanggang dito na lang, hanggang sa mga susunod nating kwento mga kapwa ka OFW.